Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo for politika ng ating bansa. No? So usaping bato na naman to. Ano? So ang video to ay mula kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na game over na. Bato magtatago daw sa Senado. Pero ito ang hindi niya alam. So tingnan natin kung ano yung hindi alam ni Bato. Ano? And parang medyo medyo hindi din natin sure talaga kung sa Senado talaga siya magtatago. Malay natin, sinasabi niya lang yan na sa Senado siya magtatago pero ang totoo hindi pala. Para malito yung mga maghahanap or mag-aaresto sa kanya. So, panoorin natin to, men. So, again, ang video to ay mula kay sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, mga kanoisi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, game over na Bato magtatago daw sa Senado, pero ito ang hindi niya alam. So, sa iyong araw, Filipinoises, like, comment, share, subscribe, start. Bato magtatago sa Senado pero hindi niya alam magiging kulungan na ang Senado at ang ICC may pasabog. Sarap talagang ulit-ulitin yun. Like, ewan ko na lang talaga kung ipapmukha natin kay Bato yun ba. Tapang-tapang mo, sir. Tapos hindi mo naman pala kayang panindigan. Pakinggan yung pinagsasabi ni Bato. Bato Sige, magtatago Trillanes. sa Senado pero hindi niya alam magiging kulungan na ang Senado at ang ICC. Go ahead. Kahit ikaw pa mismo magpusa sa akin. Tapos ngayon, tatago. May pasabog na hindi ito obra. Ikaw ba, Senator, hindi ka nanganap sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Bring it on. Panakuhan. So, in short, ang ibig sabihin pala ni Bato nang hindi siya natatakot is hindi siya natatakot na magtago. Yun pala yun. Hindi niya kasi tinapos eh. Hindi ako natatakot na magtago. Bring it on na magtago ako. Dalang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them. A few moments later. I am ready to challenge them. Iniwan nyo nga si FPRRD. Dapat ikaw na mismo nag-initiate na, sige, Tatay Digong, hindi kita iwan. Sasamahan kita sa labang to. Baka doon, bibilib pa ako kay Bato. Diba? Pero sa prinsipyo lang ha, hindi sa pinaggagawa. Diba? Baka bibilib ako kay Bato. Grabe si Bato. Sinamahan niya talaga si FPRRD. Yan talaga yung tamang kahulugan ng kaibigan. Diba? Na sinamahan talaga. Kahit wala pa siyang warrant, willing siyang samahan doon. Di ba? Like si Bato na mismo yung susundo sa warrant niya. Baka marami pang napabilib sa kanya. Pero sa katapangan lang. Hindi sa mga ginawa niya. Di ba? Yung sa war against humanity o crime against humanity, ibang usapan na yun. Kasi tanga lang naman mag-idolize nun. Di ba? Talay. Posibleng magmatigas at magtaguraw si Senador Bato de la Rosa sakaling magbaba ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Option yan para sa akin. Magandang kanya sa akin option. Dahil nga, hindi ka na pwedeng huliin. Napag ka sa loob. At dapat respetuhin nila yung Senate sa institusyon. So, maganda yung para sa akin. Nagpasalamat ako sa ating Senate President na he's willing to protect me while I'm still a senator of this republic. Pasalamat pang sus. Diyos ko. Nagpapakita na ang Senado sa institusyon ay naninindigan kung ano ang tama. Dito lang ako, dito sa Pilipinas. Bakit tayo umalis sa Pilipinas? Naninindigan kung ano ang tama. Di ba ang tama, mayroon na kayong warrant. So, paano naninindigan kung ano yung tama? Di naman porkit kukupin ka ng Senado is it means tama ka na dun. Di ba? Naging senador lang eh. Bakit ka susuko? Sabi nila, ang matapang hindi natatakot humarap sa laban. Pero paano kung ang mismong kuta ng kapangyarihan mo ay maging Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating makapangyarihang hepe ng pulisya, ngayon ay tila may iniisip na paraan para maiwasan ang isang bagay na hindi niya kayang kontrolin, ang pag-aresto ng International Criminal Court or ICC. Pero may isang bagay siyang hindi nakikita, isang bagay na magpapabago sa takbo ng kanyang plano. Magtatago sa Senado? Ito ang tanong ng marami. Sa gitna ng mga pangambang maglalabas ng warrant ang ICC, nagbiro sa Bato na baka magtago na lang siya sa Senado. Pero ito ba'y biro lang talaga o may mas malalim na plano sa likod ng kanyang mga pahayag? Pag nandyan ako sa loob, wala naman sila magagawa. Alangan namang palayasin nila ako, ika pa niya. Tama nga naman, ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi maaaring basta-basta arestuhin ang isang senador sa loob ng Senado. Pero may isang malaking pero rito na hindi pa niya naunawaan. Yun din, diba? Yung escape plan mo, hindi mo naman pala totally pinag-aralan.
since napag-usapan na yan ngayon, men, na parang yun nga, pinapamukha na kasi sa kanya ng former PNP Chief Lacson at saka Senate President Escudero na limited lang or hindi siya ganun ka solido yung pagtatago ni Bato sa Senado kasi yun nga dapat under 6 years yung punishment, tapos dapat in session na tayo, correct me if I'm wrong. So I think dahil sa mga naglalabas ang balitang yan, para sa akin parang medyo hindi na ako nag-i-expect na si Bato is doon magtatago sa Senado. I think iba na yung pagtataguan niya. Kasi kung if ever man, alam na ni Bato yung mga consequences na kapag doon siya sa Senado magtatago at doon pa rin siya nagtatago is ewan ko na lang. Diba? Ewan ko na lang kung nag-iisip pa siya. Pero syempre, thankful tayo if ever sa Senado pa rin siya magtatago, at least yung mga aresto sa kanya hindi na mahihirapan. Pero I think hindi talaga siya doon sa Senado magtatago eh. Diba? Kung nag-iisip siya ng tama ha. Wala lang. Grabe Medyo pahirapan pala tong paghanap kay Bato. Sobrang dami pa namang bato sa sa Pilipinas. My goodness. Sa unang tingin, mukhang ligtas nga si Senator Bato kung mananatili siya sa loob ng gusali ng Senado. Pero ang hindi niya alam, ang lugar na inaakala niya ang kanlungan ay maaaring maging mismong kulungan niya. Bakit? Dahil sa sandaling lumabas siya, kahit isang hakbang lang palabas ng Senado, doon na siya maaaring damputin. Kung ganito ang magiging kalakaran, isang maling hakbang lang ang kailangan para bumagsak ang buong strategiya niya. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Dahil kung matatalo siya sa pagiging senador, ngayong eleksyon ay mawawalan siya ng immunity sa Senado. Dahil hindi Paano naging kawawa yung Pilipinas, men? May ginawa ba si PBBM na kagaya ng ginawa nila? Crime against humanity. Diba? So, paano ba naging kawawa yung Pilipinas? Isa pagkakaalam ko, may mga ibang problema yung gobyerno, administrasyon nila na same pa rin sa problema ng administrasyon ngayon. Diba? So, pwedeng, may mga DDS pa siya. Paki-comment nga sa baba kung ano yung pinaka-reason kung bakit kawawa yung Pilipinas. Kasi itong mga DDS na to, inaano nila yung pagiging kawawa ng Pilipinas kasi yun nga, si PRRD daw, doon kinasuhan sa ibang bansa, doon lilitisin, hinuhuli ng sariling Pilipinas, niluluwa ng sariling bansa. Yun yung para sa kanila na kawawa. Alam niyo yung kawawa yung buong Pilipinas kasi bumagsak na yung mga Duterte. Parang yun yung gusto nilang iparating sa atin na siya senador. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo. So ayan, avail na kayo sa The Great Controversy ni sa iyong araw para mas maliwanag mo hinaharap, purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Amen. At ito ang pasabog ng ICC na hindi ubra ang taktika ni Bato dahil sa kasong crimes against humanity na kinakarap niya kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi ng ICC na hindi lang ito usaping legal sa loob ng Pilipinas. Ang ICC daw ay may kapangyarihang humiling ng extradition sa mga bansang may kasunduan dito. Ngunit wala tayong kasunduan ang Pilipinas sa ICC. Ngunit kung ang gobyerno ng Pilipinas ay tuluyang makipagtulungan, ay wala ng Senado, wala ng kanlungan, wala ng paraan para makatakas. Kaya ang tanong, ano ang susunod na hakbang ni Senator Bato? Tsaka if ever halimbawa magtatago si Bato sa Senado, tapos na naman, biglang hihiritan na naman ni PBBM yan na wala tayong magagawa hiningi ng Interpol So wala, iiyak ka na naman yan. Sabi pa naman ni Bato, anong Interpol? Alam ko kung ano yung trabaho ng Interpol. Pulis ako, man. Alam ko kung ano yung trabaho ng Interpol. Paano kung yung idol yung Bato nahuli ni PBBM Interpol gamit? Ang Senado ay maaaring maging pansamantalang taguan, pero hindi ito tatagal magpakilanman. Darating ang araw na kailangan niyang lumabas at kapag dumating ang araw na iyon, doon natin malalaman kung ano ang tapang na kanyang ipinagmamalaki noon ay may halaga pa sa harap ng tunay na hustisya. Ang tanong ay, hanggang kailan magtatago si Senator Bato? Ngunit kahit na siya ay magtago, ay hindi pa rin malulutasan ang kanyang problema. Have mercy, O God. At ipanalangin natin si Senator Bato at ang Pilipinas. So yun, panalangin daw natin si Bato na sumuko na siya at bigyan siya ng tamang pag-iisip na
I mean, mahimasmasan siya na sumuko na kasi walang mapapala yung pagtatago niya, no? And then, pangit din kasing isipin na dati kang dati kang PNP chief, tapos nagiging, ka, di ba, hinahanap ka or wanted ka na ng batas. My God. Hebreo 9 verses 27-28. At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom, gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. May mga taong gumagawa ng paraan upang umiwas sa hustisya. Sa Senado man o sa likod ng makapangyarihang pangalan, inisip nila na kaya nilang takasan ang paniningil ng batas, subalit ang tunay na hustisya, kaibigan, ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa ating Panginoong Diyos na hukom ng lahat. Hindi Tama matagal naman. darating ang ating Panginoong Jesus. Hindi bilang Kaya nga men, yung nangyayari ngayon kay FPRD, I think destined na siya eh. Kasi dati, di ba, grabe niya kung imak yung Panginoon. Like, stupid God! Ginaganyan niya. Isipin nyo ha, kung tutuusin, medyo nasa peak pa nga yung mga Duterte kasi, vice president yung anak niya eh. Pero bakit sa panong dahilan lumusot pa rin yung warrant? Nahuli pa rin si FPRD. Wala na, singilan time na. Diba? Totoo nga talaga yung karma. Diba? Masyado nyo kasing minambak si God eh. isang kordero upang mamatay para sa kasalanan, kundi bilang hari ng mga hari at hukom ng sanlibutan. Walang senado, walang hukuman ng tao, walang political immunity ang makapagliligtas sa sinumang lumalakad sa kasamaan. Ang paghukom ng ating Panginoon Diyos ay darating sa lahat, kaibigan, mula sa pinakamahina hanggang sa tila pinakamakapangyarihan. Ngunit may pag-asa habang hindi pa bumabalik. Okay, tuloy. May pagkakataon pa tayong magsisi. Lakas akong At headset. niya, siya ang tanging kanlungan ng kaligtasan. Headset. Hindi senado, hindi batas ng tao. Wait lang. Si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Kaya siya ang tanging kanlungan ng kaligtasan. Hindi senado, hindi batas ng tao. Si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Mama. Kaya naman, kaibigan, saan mo itatago ang sarili mo? Sa kasinungalingan ng mundo o sa katotohanan ni Kristo? Harapin mo Sa katotohanan ni Kristo, pero syempre sila sa kasinungalingan ng mundo. ang hustisya ng ating Panginoon bilang isang kaaway o bilang isang anak ng kanyang tinubos. Huwag natin hintayin ang paghukom, kaibigan. Ngayon ang araw ng pagsisisi. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Tanggapin mo ang ating Panginoon Kristo at lumakad ka sa kanyang liwanag bago pang huli ang lahat. Dahil ang mga tumatakbo para sa hustisya ay habulin ito. Ngunit ang mga lumalapit sa ating Panginoon Jesus ay makakahanap ng tunay na kaligtasan. Nako. Kapayapaan. Purihin ang Sino yung humawak kay Bato? Si Bato ba yan? ng Panginoon Diyos at ang malangin. Ang maraming Diyos na mapaglayan sa lahat. So, yun, hanggang dito na lang muna. No? So, kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Sa Iyong Araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. I-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. So, kita nyo naman, men, na yun nga, yung game over na. Medyo magi-game over talaga siya, no? If ever na doon siya sa Senado magtatago. Pero since inisplok na ni Senate President Chis Escudero at ni former PNP Chief Lacson na medyo tagilid nga siya dyan sa Senado or may mga consequences, I think malabo na magtatago dyan si Bato sa Senado. Ano? Baka inaano lang tayo na parang pinapaniwala lang tayo ni Bato na dyan sa Senado magtatago. Pero ang totoo, hindi pala. Diba? Baka inaano lang tayo ba na pinapaniwala lang tayo na dun siya sa Senado magtatago. Tapos malaman-laman natin, meron na pala silang nakatakdang mga hideout. Malay nga natin si FPRRD dati, meron na siyang taguan sana eh. Diba? Tapos baka doon pumunta si Bato. Baka lang naman. Diba? Di din natin alam. Basta if ever talaga na kung nag-iisip lang talaga ng tama si Bato, at for sure napapanood niya naman na siguro yung sinasabi nila Chis Escudero at ni dating Senator Lacson na medyo tagilid nga siya diyan sa Senado, is na lang talaga if ever pupunta pa siya doon sa Senado. Pero I think para sa akin talaga is lang talaga baka tawag siyan,
baka hindi talaga siya dyan sa Senado magtatago. Baka may other plan pa siya. No? Kasi malaking sugal talaga. Malaking sugal yung doon siya sa Senado magtatago. Kayo, do you think magtatago pa ba si Bato doon sa Senado? Gayong alam niya naman na after 6 years lang, 6 years lang pababa, yung pwede nilang ikanlong. Hindi nila totally makakanlong, especially yung kay Bato. Crimes against humanity yun eh. So, mabigat yung kasalanan niya, di ba? So, parang, 50-50? Or baka, hahalo na lang siya sa Bato. Bato, ihahalo sa simento. Pwede din sa simento. Or baka doon sa pinagtaguan ni Kibuloy. Pero I think malabo na yun eh. Basta wala nang medyo mahihirapan na si Bato dito if ever sa Senado talaga siya. And yeah, hanggang dito na lang muna. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. Again, sa yung araw, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.